Bago natin umpisahan ang kwento natin ngayong araw, gusto ko munang i-shoutout at pasalamatan si Ma'am Tiagox. Kamusta boss? Maraming salamat sa pag-subscribe. At si Ney Buenaventura, ay sa'yo ma'am, maraming salamat po sa pagbisita sa Ice Cream Channel. Ganun din sa pag-subscribe. Kay Tita Sareno, kay Tita, maraming salamat po sa pag-subscribe. Ganon din po kay Ma'am Gina Kalunod. Kamusta po kayo? Sana okay pa rin lang kayo dyan. Ganon din kay Ma'am Ezekiel May Salino. Magandang araw po sa inyo. Sobrang maraming salamat po sa pag-subscribe. Deep Red, boss, kamusta? Shoutout sa iyo. Kay Boss Jupiter ng kwentong Takip Silim. Kamusta po kayo? Sa mga hindi pa po nakakaalam o nakakapag-subscribe sa channel niya, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung hindi, mumultuhin kayo. At sa airmat ng ating writer na si Draven Black, na si Ma'am Sinaida Morales. Ma'am, kamusta po kayo? Kay Boss Carl ng Katotohanan at Misteryo, kamusta po kay sir? Kay Boss Hulupawin TV, boss, kamusta? Sana okay pa rin ka lang dyan. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa'yo. Kay Janice, boss, kamusta ka na? Shoutout sa'yo. Buti naman at magaling ka na. Kay Ma'am Charmaine Saneo, boss, kamusta? Advance Merry Christmas and Happy New Year. God bless and stay safe po sa inyo. Regards po sa family mo. Kay Boss Obet ng Tiktilaok Stories, boss, kamusta? Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang araw po. Ayos ba tayo dyan? Bago po sana natin umpisahan ang kwento ngayong araw, ay sana'y nakapag-subscribe ka na sa ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat. Kwentuhan na. Kung hindi pa sumama si Kimberly kina Patrick at Wilson sa beach, hindi pa makukumbinsi si Ara na sumama na rin. Ayon sa dalawang binata, 3 oras ang itatagal ng biyahe nila. Kaya naman nagdala na ng kanya-kanyang mapaglilibangan ng magkakaibigan habang nasa biyahe. Bakit pa kasi kailangan kasama pa ako? Hindi nga ako marunong lumangoy, diba? May iinip lang ako doon, sabi ni Kimberly sa dalaga. Magkatabi sila sa backseat ng sasakyan. Baliw ka ba? Kailangan ko talaga ng kasamang babae. Ba kung anong gawin sa akin ng dalawang lalaki na yan kapag ako lang ang kasama nila? Pugo ni Ara sa tinig na silang dalawa lang ang nakakarinig. May pinag-uusapan ba kayo dyan? Gumulat sa kanila ang boses ni Wilson. Wala. Ang sabi namin ang gwapo mo. Pasigaw na sagot ni Kimberly. Wow, thank you sa pambobola ah. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe nang biglang tumirik ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Patay. Mukhang wala na yata tayong gas. Kalimutan kong magpagas kanina. Bulalas ni Patrick. Napatapik sa noo si Wilson. Putang inang katangahan mo naman to bro. Bakit ba kasi hindi ka pa nagpagas ngayong alam mo nang malayo ang pupuntahan natin? Napakatanga mo talagang putang ina mo. Inis na sabi niya. Paano na tayo nito? Maya-mayang sabi ni Kimberly. Bumaba silang lahat sa sasakyan. Pinagmasdan nila ang buong paligid. Malabong may mahingian sila ng tulong doon sapagkat puro mga puno at malawak na kakahuyan lang ang makikita sa paligid. Walang katao-tao kahit mga bahay man lang. Saan naman tayo kaya makakakuha ng gas nito? Ani Wilson. Ano naman ba ang kapalpakan to, Patrick? We're in the middle of nowhere. Saan tayo magpapagas nito? Kasalanan mo to. Galit na sabi ni Ara habang nakasandal sa sasakyan. Ang tanga kasi ng putang inan to eh. Ang lakas ng loob niya sa beach pero hindi naman pala prepared. Putang inang sasakyan mo na to, Patrick. Pati ikaw. Ang iinsulto ni Wilson kay Patrick. Putang ina mo rin. Putang ina mo, imbis na sumbatan mo ako, tulungan mo na lang ako maghanap ng makakatulong sa atin dito. Saan naman tayo hingi ng tulong dito?
Wala namang katao-tao sa lugar na to. Pati nga bahay, wala rin. Galit ng tugon ni Wilson. Maglakad-lakad tayo. Malay nyo, may makita tayo. Isa naman na tumuha nga lang tayo rito. Kailangan nga lang may maiwan na isa rito para bantayan ang sasakyan. Mahinahong sabi ni Patrick. Ikaw, Ara, gusto mo bang maiwan muna? Tanong ni Wilson sa babae. Ba't natin siya iwan? Kita nyo naman walang katao-tao rito. Sigurado namang walang magnanakaw na sasakyan dito. Isama na natin siya. Baka mamaya may dumakip pa sa kanya rito. Singit Kimberly. Masasabi mo lang na walang tao rito, di ba? Ewan ko sa'yo. Basta kailangan may maiwan dito para makasigurado na rin. Inis na tugon ni Wilson. Sumama ka na, Kim. Hintayin ko na lang kayo rito. Ayokong maglakad. Nakakapagod yun. Makikinig din lang ako ng music sa loob. Desisyon ni Ara. Sige. Kung yan ang gusto mo. Hindi nagdalawang isip si Kimberly na sumama sapagkat mahilig siyang maglalakad. Nang maiwan mag-isa si Ara ay binuksan niya ang pinto ng sasakyan upang makalanghap ng sariwang hangin. Akmang isasalpak niya na sa tenga ang headphone nang may mahagilap ang kanyang mga mata sa tabi ng puno na katapat ng sasakyan. Nakakita siya roon ng itim na usok na lumilipad-lipad at umiikot-ikot sa puno. Napaawang ang bibig niya. Sa halip na pumasok na sa loob ng sasakyan, ay nakuha pa niyang lumapit sa punong iyon. Sa kanyang paglapit ay hindi niya inaasahan ang pag-atake ng itim na usok sa kanyang muka. Bagyang napaubo ang dalaga nang makalanghap ng usok na amoy na tila patay na daga. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa sasakyan at sinarado ang pinto. Uminom siya ng tubig upang buminhawa ang dibdib niya. Habol ang hiniyang napatitig siya sa puno. Pinalot siya ng pagtataka. Malakas ang kutob niya na hindi iyon ordinaryong usok. Bahagya siyang kinabahan dahil nalanghap niya iyon. Dalangin niya ay wala sanang maging epekto iyon sa katawan niya. Maya-maya pa, dumating na ang kanyang mga kaibigan. May kasamang matangkad na negrong lalaki ang mga ito na sa tansya niya ay nasa edad 50 pataas. Agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at sinalubong ang mga ito. O ano na? Salubong na tanong niya. Pansamantala muna tayong makikituloy kina Mang Aspong. May bahay sila banda ron. Yan na raw ang maghahanap ng gas para sa atin. Dalhin nyo na yung mga gamit nyo. Tugon ni Patrick. Kanya-kanyang buwat ng mga bagayang magkakaibigan. Pagpasok nila sa loob ng malaki at sinaunang bahay na gawa sa kawayan, ay sinalubong sila ng isang negrang babae na kaedad lamang ni Mang Asbong. Matangkad din ito at kulot ang mahahabang buhok. Magandang umaga sa inyo. Hali kayo, pasok kayo. Nakangiting bati ng babae sa kanilang apat. Naubusan daw ng gas ang sasakyan nila habang nasa biyahe. Kaya pinatuloy ko na lang muna sila rito. Sabihin mo kay na Manning at Isko na ipaghanda sila ng makakain. At ako'y maghahanap muna ng gas sa bayan. Payag ni Mang Aspong. Pinaupo sila ng matandang babae at tinawag nito ang dalawa nilang anak na sina Isko at Manning. Lumabas ang magkapatid sa kwarto. Palihim na nagkatinginan ng apat na magkakaibigan. Tila nababasa nila ang nasa isip ng isa't isa. Sa loob-loob nila, lahi yata ng mga ito ang matatangkad at maiitim. Kulot lahat ang kanilang mga buhok at makakapalang mangitim-ngitim na mga labi. Hindi sanay makakita ng ganoong mga tao si Ara. Kaya bahagya siyang nakaramdam ng takot. Ang tingin niya sa mga ito ay aswang. Tumuloy muna kayo rito sa kabilang kwarto. Habang hindi pa tapos yung niluluto kong nilaga. Hindi ko na nalinisan ng kwarto dahil biglaan ang pagdating nyo. Buksan nyo na lang ang bintana para makapasok ang hangin. Wala kasi kaming bentilador dito. Magiliw na sabi ng matanda. Maraming salamat po, ani Patrick. Pagkatapos ay tumayo silang apat. Napansin nila na walang ka-gadget-gadget at appliances sa bahay. Lahat ng makikita roon ay mga sinaunang kagamitan. Pagpasok nila sa kwarto ay binuksan na ng matanda ang lahat ng mga bintana.
Doon pa lang nagliwanag ang buong paligid. Halatang hindi nagamit ang kwartong iyon sa loob ng mahabang panahon. Puno ng sapot ang kisame at nababalutan na ng makakapal na alikabok ang mga kagamitan. Ano ho palang pangalan nyo? Tanong ni Kimberly. O nga pala si Aling Melba. Sige, may iwan ko na muna kayo. Babalikan ko muna yung niluto ko. Ngiting sabi ng matanda saka ito lumabas ng kwarto. Naku, walang signal yung phone ko. Sa inyo ba? Sabi ni Patrick patingin sa cellphone. Sabay-sabay na tiningnan ng tatlo ang kanilang mga telepono. Oh, tangina walang signal. Itatawagan pa naman ako. Ni Patrick. Tanginang yan. Oo nga, walang signal. Anong klaseng lugar ba naman to? Oh, tangina naman. Ni Wilson. Yan, yun na. Baka ganito lang talaga rito. Makakaalis din naman tayo dito maya-maya. Naghahanap na ng gas yung mga aspong para sa atin. Sabi ni Kimberly. Lalabas na nga muna ako. Baka sakaling may signal doon. May kailangan kasi akong tawagan. Diyan muna kayo. Lumabas ng kwarto si Patrick. Paglabas niya sa sala ay nakita niyang bukas ang pinto palabas ng bahay at nakaharang doon ang magkapatid na nagkukwentuhan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga ito. Huminto ang dalawa sa pag-uusap nang mapansing papalapit siya. Pinagmasdan siya ng dalawa mula ulo hanggang paa. Makahulugan ang titig ng mga ito. Makikiraan lang sana ako. Nakayukong sabi ni Patrick. Nang tangkain niyang lumabas ng pinto ay hinarangan siya ng lalaki. Nagdikit pa ang kanilang mga dibdib at nagtagpo ang mga mata. Nang mapansin niya na masama ang titig ng lalaki ay ginantihan niya rin ito ng masamang titig. Parehong nagbabaga ang kanilang mga mata. Uminit ang ulo ni Patrick sa nakakainsultong titig ng lalaki. Para itong nang-aasar o nagbabanta. Nanggigigil sa galit ang puso niya habang kaharap ang maitim na pagmumuka ng lalaki. Apakapangit nito. Nang magpumilit siyang lumabas ay hindi niya inaasahan ang pagtulak sa kanya ng lalaki palabas ng bahay. Tumalikod ito at nagtawanan sila ng kapatid nito. Pinigilan niya na lamang ang sarili na patulan ng lalaking iyon. Napanatag ang loob niya nang magpuntang dalawa sa kusina. Pagtingin niyang muli sa cellphone ay wala pa rin itong signal. Nabahala pa siya nang makitang malapit na itong malobat. Nagpasya siyang bumalik sa sasakyan dahil naiwan niya ang charger doon. Laking gulat niya nang makitang winawasak ni Mang Aspong gamit ang 2x2 ang mga bintana at harapan ng kanyang sasakyan. Nanlaki ang mga matang tumakbo siya sa kinaroroonan ni Mang Aspong. Uy, utang ina mo ang ginagawa mo sa sasakyan ko, itigil mo yan, tarantado ko matanda ka. Pagkalapit pa lang niya sa matandang lalaki ay bigla siya nitong hinampas ng 2x2 sa ulo. Walang malay siyang bumagsak sa lupa si Patrick at duguan ng ulo. Hindi na ito nakita ang kasintak-sintak na anyo ng matanda. Litaw ang matatalim nitong bulok ng mga ngipin at napupunuan ng bato-batong buko lang muka. Nang masira na ng matanda ang lahat ng nagpapagana sa sasakyan ay binuhat niya ang lalaki at nilisa ng lugar na iyon. Ibinitin niya ng patiwarik si Patrick sa itaas ng isang puno na naaabutan ng sinag ng araw. Ibibilad muna kita rito. Ikaw ang tangalian namin bukas. Anang matanda at tinapik-tapik pa ang pisngi ng binata. Iniwan ng matanda ang walang malay na katawan ni Patrick na paikot-ikot sa puno habang tumutulo sa lupa ang dugo sa ulo nito. Kumain na kayo. Nakahanda na ang pagkain sa mesa. Yaya ni Aling Melba kina Ara. Tamang-tama, gutom pa naman ako. Tara na mga troops. Naunang bumangon si Wilson sa kama. Sumunod naman si Kimberly sa kanya. Subalit si Ara ay nanatiling nakahiga sa kama. Ara, hindi ka ba kakain? Tanong ni Kimberly. Magpapahinga muna ako. Busog na busog pa ako. Sige na, mauna na kayo. Susunod na lang ako. Dahilan ni Ara. Okay. Kung yan ang gusto mo. Lumabas na rin ng kwarto si Kimberly. Ang totoo ay masama ang pakiramdam niya. Bigla na lamang siyang pinagpapawisan bagamat giniginaw siya. Medyo nahihilo at nanghihina siya.
pakiramdam niya ilalagnatin siya kahit normal naman ang temperatura ng katawan niya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ang sarap ng lutong nilaga nila. Ang lambot ng karne. Ang gaan sa bibig. Kakaibang nilamnam. Komento ni Kimberly habang hinihimas pa ang namimintog niyang tiyan. Tapos na silang kumain ng mga oras na yun. Pagbalik ni Wilson ay pareho silang nagulat nang makitang nanginginig ang buong katawan ni Ara habang nakahiga sa kama. Ara, anong nangyari sa'yo? Lumapit si Kimberly at hinawakan ng leeg at noo ng dalaga. Hindi naman ito mainit ngunit tila inaapoy ng lagnat base sa kinikilos nito. Ara, ano bang nararamdaman mo? Magsalita ka. Ani Wilson. Sa kalagayang iyon ay malabong makapagsalita pa ang dalaga. Kaya naman inutusan ni Kimberly si Wilson na humingi ng tulong. Tarantang lumabas ng kwarto ang lalaki at ipinagbigay alam kina Aling Melba ang nangyari sa kaibigan nila. Sinabi ng matanda na kukuha muna ito ng mga dahon na kanyang gagamitin sa paggamot. Maraming salamat po, Aling Melba. Pwede ho ba akong makigamit ng banyo? Maya-mayang sabi ni Wilson. Sa dulo ng kusina may secret door doon. Bumaba ka lang doon at naroroon ang aming banyo para sa mga bisita. Sige, mauna na muna ako. Kukuha muna ako ng mga dahon. Paiiwan ko na lang sina Isko at Maning dito para may kasama kayong magbabantay sa kaibigan nyo habang wala pa ako. Pagwawakas ng matanda sa usapan at umalis na ito. Agad na pinuntahan ni Wilson ang sinabi ng matanda. Bumaba siya sa secret door na nasa ilalim ng lamesa. Bahagyang nangunot ang noo niya at napaisip kung bakit doon nakalagay ang banyo para sa mga bisita. Pero isa lang siyang panauhin doon kaya hindi na siya nagreklamo. Pagkababa niya sa napakadilim na paligid, napatakip din siya ng ilong ng nakaamoy ng di ka nais-nais. Kinapa niya ang dingding upang maghanap ng switch ng ilaw. Sa kabutihang palad ay may nahanap siya. Agad niyang sinindihan iyon. Ganoon na lamang sindak niya nang bukungad sa kanya ang putol-putol na katawan ng mga tao na nakakalat sa buong paligid. Ang mga lamang loob ay nakalagay sa malalaking mga batya at ang sariwang dugo ay nasa malalaking balde. Napaluhod siya at agad napasuka. Mahina ang sikmura niya sa mga ganong bagay. Pakiramdam niya isasabog ang ulo niya sa kalunos-lunos na mga bangkay na nakikita niya sa paligid. Ganoon pala ang pakiramdam kapag nakakita ng totoong lamang loob at hiwa-hiwang katawan ng tao. Parang babaligtad ang sikmura niya. Hindi na niya napansin ang pagbaba ng magkapatid na Maning at Isko sa liblib na silid na iyon. May daladalang palako ng mga ito at lumapit sa kinaroroonan ni Wilson. Nang maramdaman ng lalaki na may tao sa harap niya ay tinaas niya ang kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Doon ay mas lalo siyang nasintak nang makitang may mga pangilang dalawa at may bato-batong bukol sa muka. Bago pa makagawa ng aksyon ng lalaki, hinataw na ni Isko ng palakulang leeg nito. Bagsak sa lupa ang ulo ni Wilson. Maya-maya, sumunod namang bumagsak sa lupa ang nanginginig nitong katawan habang tumatalasik-talasik sa butas nitong leeg ang sariwang dugo. Nagpakawala ng mabangis ng ngiti ang magkapatid habang pinagmamasdan ng lalaki na parang isdang palundag-lundag ang katawan sa tuyong lupa. Samantala, halos maiyak si Kimberly sa nangyayari kay Ara. Nangingitim na ang buong katawan nito at umabaligtad ang mga mata. Unti-unting nag-iiba ang boses nito. Tila nagboboses lalaki na ito. Sa halip na tulungan ng kaibigan ay napaatras na siya. Hindi na tao ang kaharap niya. Parang hindi na si Ara ang babaeng iyon. Pagkasandal niya sa pinto, ay yumuko ang babae at sinabunutan ng sarili nitong buhok. Parang nababaliw na ito. Hindi kinaya ni Kimberly ang takot. Nagpasya siyang lumabas na muna ng kwarto upang tawagin si Wilson. Nanginginig ang mga kamay niya na pinihit niya ang doorknob at maiyak-iyak na lumabas ng silid. Wilson! Tawag niya nang magtungo sa kusina. Ngunit walang Wilson na tumugon sa kanya. Wala ring tao sa kusina. Nagpasya siya na lumabas ng bahay upang puntahan si Patrick sa sasakyan. Habang tumatakbo sa kalsada ay napigilan siya nang makita sa di kalayuan si Mang Asbong. May hawak itong 2x2 habang nakatitig ng matalim sa kanya. Nakangisi ito at nakalitaw ang matatalim na mga pangil. Tumutulo pa ang laway nito na tila gutom na gutom. Naalarma si Kimberly.
Noon lang niya natuklasan na hindi normal na tao ang pamilya ni Mang Asbong. Sila ang natitirang lahi ng mga negritong kanibal. Ang pagkain ng tao ang nakakapagbigay sa kanila ng mahabang buhay. Muli siyang napatakbo pabalik. Samantala, pagkalabas ni Manning at Isko sa maliblib na silid ng kusina, ay dumiretso naman sila sa kwarto ni Ara para sana katayin ito. Pagkapasok nila roon, ay napako sila sa kinatatayuan ng makitang tumatawa mag-isa si Ara habang sinasabunutan ng sarili. Nagiba ang anyo nito. Anyo ng isang demonyo. May maliit na sungay pang tumutubo sa magkabilang noo nito. Ang mga mata nito ay nagiging solid na itim. Bilang mga kanibal, noon lang sila nakakita ng ganon sa buong buhay nila. Akala nila'y wala nang mas papangit pa sa kanila at mas nakakatakot pa sa kanila. Hindi nagpadaig sa takot ang dalawa. Unang sumugod si Isko at itinusok kay Ara ang dalang itak. Bumangisang timpla ng mukha ng babae. Nabigla niya si Isko sa bigla ang pag-agaw niya sa itak. Namilog ang mga mata ng dalawang kanibal nang makita kung paano putulin ni Ara ang matalim na itak. Dumugo ang kanyang mga kamay ngunit hindi niya indang sakit. Bagkus ay dinilaan pa niya ang dugong lumabas mula roon. Napaatras ang dalawang kanibal pero hindi pa rin sila napatalbog sa babae. Si Isko ang muling naglakas loob na sugurin ng babae. Subalit muli siyang napaatras nang biglang lumipad ang katawan ni Ara at dumikit sa bandang itaas ng dingding. Pumatungal si Isko at sumampa sa kama. Akmang aabutin na niya ang babae nang bigla siyang lundagan ito. Pagbagsak nila pareho sa kama ay dinukot ni Ara ang mga mata ni Isko. Pagkatapos ay dinurog niya ito sa sariling mga kamay. Nakakabingyang nanginginig na sigaw ni Isko. Nagulat si Manning sa nasaksiyan. Gumawa agad siya ng paraan upang ipaghiganti ang kapatid. Umatungal siya sa galit at sumampa sa kama. Pagkatapos ay sinakal ang leeg ni Ara. Bumaon sa leeg nito ang matutulis na mga kuko niya. Lalong lumakas ang espiritong nasa katawan ni Ara. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa bibig ni Manning. Kapag kakuan ay hinatak nito ang dila ng binata. Tulad ni Isko, nagsisigaw rin sa sakit si Manning. Umagos ang sariwang dugo sa bibig niya. Buong lakas na hinagis siya ni Ara sa pinto. Tumikha ng malakas na ingay ang pagkawasak ng pinto. Nagkanda bali-bali ang kanyang mga buto. Hindi na siya nakabangon. Si Isko naman, bagmat wala ng mga mata ay pinilit pa rin tumayo upang atakihin si Ara. Palibhas ay wala nang makita kung kaya pakapakapa na lang ito sa hangin. Sinabunutan ni Ara ang lalaki ng pagkahigpit-higpit. Sa sobrang higpit ay nalagas ang buhok ng lalaki at nabutas ang ulo nito. Umapaw ang dugo sa ulo ng lalaki. Pagbagsak nito sa kama ay gumulong at nahulog ang utak nito sa sahig. Pagkababa ni Ara sa kama ay saktong dumating si Kimberly sa bahay. Sa pagbabalik nito ay mas nasindak pa siya sa nakita. Mula sa wasak na pinto ng kwarto, nakita niyang nakatayo si Ara. Demonyo na ang anyo nito at buhagag na ang buhok. Puno ng dugo ang kamay at damit nito. Nang makikita siya nito ay umalim ang mga mata nito. Napaatras si Kimberly at agad ito tumakbo palabas. Nang makita niya si Mang Asbong ay umaiba siya ng direksyon. Akmang hahabulin na siya ng matandang lalaki nang bigla namang lumabas ng bahay si Ara. Sa kanyang paglabas, nagkatinginan sila ni Mang Asbong. Natuon sa babae ang atensyon ng matandang lalaki. Napahinto si Kimberly sa pag-akbo upang panoorin ang pagtatagpo ng kanibal at babaeng sinapian. Itinaas ni Mang Asbong ang hawak na 2x2 at dahan-dahang nilapitan ng babae. Paghampas niya rito ay mabilis na nahawakan ni Ara ang 2x2 at hinila ito hanggang sa mabitawan iyon ng matanda. Hinagis niya ang 2x2 sa malayo. Pagkatapos ay nilapitan niya ang matanda at sinakal ng ubod ng higpit. Umangat ang katawan ng matanda. Halos mapatid ang hininga nito sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ng babae. Ilang beses itong nagpupumiglas subalit hindi siya makapalag kay Ara na taglay ang lakas ng 10 halimaw. Pagkabagsak nito sa lupa ay wala na itong buhay. Dilat ang mga mata at buka ang bibig. Muli siyang humarap sa kanyang likuran at tinignan niya si Kimberly ng pagkatalim-talim. Pumatak ang mga luhang tumakbo siya upang makatakas. Subalit nadapa siya ng matapakan ng 2x2 na hinagis kanina ni Ara. Sa lakas ng pagkakadapa niya ay hindi na niya nagawang tumayo. Lumakas ang tambol ng dibdib niya habang papalapit sa kanya si Ara na uhaw pumatay. Ara, Toto, si Kimberly, please, huwag mo akong patayin. Huwag mo akong saktan para mo nang awa.
Halos malukot na ang kanyang muka kakaiyak. Tila dininig ng langit ang kanyang hiling. Bigla na lamang bumagsak si Ara sa lupa at nawalan ng malay. May itim na usok na lumabas sa bibig nito na labis na ipinagtaka ni Kimberly. May ilang segundo siyang napatitig dito bago siya tumayo at nilapitan ng kaibigan. Maya-maya pa, natanaw niya sa di kalayuan si Patrick. Pasuray-suray itong naglalakad. Duguan ng ulo nito at habol ang hininga. Tumakbo siya upang tulungan itong makalapit sa kinaroroonan ni Ara. Patrick, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalang tanong ni Kimberly. Napaluhod sa lupa si Patrick bago nakapagsalita. Binigti ako kanina sa puno. Hindi ako makapaniwalang nagising pa ako sa ginawang paghampas sa akin ng tarantadong matanda na yun ng duspordo sa ulo ko. Winasakpan niya kanina ang sasakyan ko. Paano tayo makakalis nito? Ani Patrick. Natahimik si Kimberly at nanlumo. Paano tayo nito? Saan tayo kukuha ng sasakyan? Kailangan nating dalhin sa ospital si Ara pati ikaw para magamot yung sugat mo sa ulo. Mailang minuto silang natahimik. Pagkaraan ng mahigit kalahating oras, laking tuwa nila nang may makitang sasakyang napadaan sa lugar na kinaroroonan nila. Agad nilang itong tinara. Huminto naman ang sasakyan. Nakiusap sila sa driver na kung pwede ay ihatid sila sa pinakamalapit na ospital. Binuhat nila si Ara papasok sa loob ng sasakyan. Saka pa lamang sila nakahinga ng maluwag nang makalayo na ang sasakyan sa lugar na iyon. Lugar ng mga negritong kanibal. Lingid sa kanilang kaalaman, ay nakamasid kanina sa likod ng isang puno si Aling Melba nang sila'y nakapara ng sasakyan. Pagmulat ni Ara ng mga mata ay napagtanto niyang nasa ospital siya. Agad siyang nilapitan ni Kimberly. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Mahinging tanong ng babae. Wala akong maalala sa nangyari sa akin. Ikinwento ni Kimberly ang lahat ng nangyari. Pati ang itim na usok na lumabas sa bibig nito ay ikinwento rin niya. Kaya naman nang magkaroon ng signal ang cellphone niya ay nag-research siya tungkol sa mga ganoong kaso. Napag-alaman niya na ang sumati kay Ara ay isang engkanto na kurting usok ang katawan at invisible ang muka. Kilala ito sa tawag na Quaros. Ang kahiban yun sa karaniwang mga engkanto, may kakahiyan itong hulaan na nalalapit sa panganib ang taong matititigan nito sa mga mata. Ang gagawin nito ay papasukin niya ang katawan ng taong iyon at ito mismo ang gaganti laban sa masasamang loob gamit ang katawan na sinapian nito. Ang mga Quaros ay walang pinipiling tao. Lahat ng makita nilang nalalapit sa kapahamakan ay kanilang sasapian hindi para saktan kundi para tulungan. Ibig sabihin, sinapian ako ng engkanto at ako ang ginawa niyang instrumento para patayin ng mga aswang na umatake sa atin kanina? Paninigurado ni Ara. Tama ka dyan. Kaya nang mapatay mo ang lahat ng mga aswang, pusa siyang lumabas sa katawan mo. Nakangiting tugon ni Kimberly. Ang malaking problema natin ay kung paano natin sasabihin sa mga magulang ni Wilson ang nangyari sa anak nila. Patrick naman, nasa kabilang room at ginagamot ng mga nurse ang sugatan niyang ulo. Malungkot na tinig na pahayag ni Kimberly. Napabuntong hininga si Ara matapos marinig ang kwento. Grabe, wala na akong masabi, natatakot pa rin ako. Wala ka nang dapat ikatakot, Ara. Nandito na ako. Hindi na kita pababayaang masaktan pang kahit sino. Nagpakawala ng matimis ng ngiti si Kimberly pagkatapos ay yumakap sa kaibigan. Hindi na napansin ni Ara ang pagbabago ng kulay ng mga mata ni Kimberly. Naging solid black ang mga iyon. Pagka ako'y palihim itong ngumiti ng makahulugan.